ako ulit. Wala lang. Gusto ko lang. Cheers. So, welcome again to my channel. Cheers. Gusto ko lang pag-usapan sa inyo guys. Gusto ko lang mag-share sa inyo. Is it really something na you guys experience recently or siguro nowadays na experience niyo na parang ano ba, tinatamad ka ba? Kasi ang dami kong nakikita na mga videos actually, and so share ko lang guys sa inyo yung alam ko you have your own struggles sa daily life niyo. Well, magawa ko nito. It's my another passion. Ito yung panibago kong pinagkikitaan. So I'm doing or I'm creating po a floral satin bouquet, tissue and all. So entrepreneur. So share ko lang guys. Madami akong kilo. Sorry ha kasi gumagawa ako. So I don't know if the same tayo ng mga ini-experience recently. Maybe mas mabigat pa siguro yung pinagdadaanan nyo why you are here sa TikTok or why you are doing Chris in life. Bakit gusto ko siya? At first, hindi ko talaga siya gusto. Kasi ayokong ma-reveal yung face ko. Kasi mapaganda. At hindi rin ako balingkinitan. Anyway. So, nangihinaan kayo. Nako, mga kadugis. Huwag kayong panghinaan. Kami, dumadating din kami sa point na ganyan or naranasan na din namin yan. Financially, may mga financial blockage. So, para tayong mga alipin ng salapi na kailangan magtrabaho tayo, kumayod tayo para talagang mag-boom financially, diba? Samantalang yung iba, parang pag dumaan sa FYP mo, para namang sila lang ba yung anak ng Diyos? Bakit parang ang dami naman nilang followers? Kunting sayaw lang na hindi ka malambot pero gumaganon pero nag-viral tayo. Diyos ko, nagkumahog ka na mag-create ng video para na maging viral ang video mo, hindi pa rin pinapatok. Tapos kalilat ka na yung iba dyan, baka na-experience, kalilat na ang tawag ng bangko, Diyos ko, or yung mga bills ninyo nakapila na. Hindi nyo na alam kung susuko pa rin ba kayo o hindi. Well, mga kadugis, guys, hear me out. Huwag kayong sumuko sa mga pinagsimulan nyo na ngayon. So, like me, may sarili akong trabaho na corporate world. Meron pa din po akong ginagawa. This is my panibagong pinagkakaabalahan. I also have my shop, pero hindi pa masyadong kumikita because mas click sa mga tao yung mga mumurahing damit instead of what I am offering sa kanila. So, okay lang. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na sa na pinanghihinaan ka agad. Ang mindset ka agad, kailangan makakuha ka agad ako ng limpak-limpak na salapi. Aba, wala pong ganun. Unless, mag-scam ka. Unless, gumawa ka ng fraud. Gawin mo. Gusto mo kulong, gawin mo. Pero kung gusto mo yung pangmatagalan, huwag ka naman sumuko. Sinimula mo na yung business na yan, tapusin mo. Kung hindi man binibenta, hindi man bentahan ngayon ng business mo na yan, pagandahin mo. Kung wala kang pera ngayon at kaliwat kanan, yung mga nanghahabol sa atin na pangbayad ng bills, kausapin mo muna. Or hanap ka ng way. Yung iba nga, kung ano na mga racket para lang may sideline, diba? Yung iba nga dyan, kahit wala ng tulog, kumayod lang sa pagtatrabaho, talagang kumakayod para lang may sideline. Ikaw pa kaya, babe? Hindi naman tamad, unless tamad ka. Diba? Unless tamad ka. Ginagawa namin ng paraan. Sa sideline kami, kung kailangan, nagbe-business kami kinakailangan. Kung nalugi man yung unang business namin, hindi yung dahilan sa amin para lumubok na kami at magsiiyakan.
Babangon kami kasi kailangan ng pamilya natin. Sana ganyan din kayo mga guys, mga dubis, lalo yung mga bata dyan, mga millennial yung mindsets. Hindi po natin makikita kaagad yung pera ng malakihan sa isang iglap lang unless scammer ka, unless fraud ka. Pero, kung gusto mo na matagalan, mag-work tayo na mabuti. Diba? Sipagan pa ninyo. Dedication, commitment. Ayun. Huwag nyo lang, huwag tayo mag-inarte, magtrabaho tayo, ha? Huwag din umabsent lagi sa trabaho. Diyan pa nga lang sa trabaho, ma-absent ka na eh. Paano pa kaya yung business mo?